Hello, hello, Aris Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for August 2026. Alamin po natin naghihintay sa inyo sa bagong buwan na ito. Upo na. And we'll talk about your whole month. Okay? But first, ihanda mo na Aris ang isang tanong ha. Kung meron kang pangmalakasang one question na gustong gusto mong masagot, hawakan niyo po yan. At sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Your cards for the month. Meron kang beautiful, beautiful. Nice. Siya nga pala, mga mahal kong Aris, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Okay? Thank you rin po sa mga new subscribers natin na talagang nagagandahan at nag-enjoy sa ating mga pagbasa. Naway i-share nyo po ito para po marami pang Aris sa makapanood, and please help me, do not skip your ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Queen of Swords. Uy, ngayong buwan na ito, napakatapang mo na Aris. Kitang-kita ko dito na lilinaw na ang isip mo tungkol sa isang bagay. Hindi ka napapadala sa opinion ng iba or sa sulsol ng iba. You are now making the choices by yourself. At sabi mo, ito yung gusto ko, ito yung ayaw ko, ito yung para sa akin, ito yung hindi. Malinaw na yan para sa'yo. And from that, kikilos ka according to what you feel and what you have decided. No? So, asahan mo this month yung talagang malawak mong pagkakaintindi sa mga balak mong gawin forward. Ready ka na ring putulin yung mga ugnayan mo laban sa mga, alam mo yun, yung mga taong harang, sagabal, hindi ka na maghihintay sa opinion nito or sa approval nito. Ready ka nang kumilos independently with power, with bravery tungkol sa isang bagay. Congratulations. Okay? Especially here in your core energy, meron kang the Hierophant. Nako, number 5 si Hierophant telling me na may pagbabago. Kung ano man yung nakasanayan, parang handa ka ng, alam mo yun, tumaliwas sa nakasanayan. Ayaw mo nang magpakahon. Ayaw mo na nandyan ka lang, nakahimpil, sinasakal, or kinokontrol ng kung sino man. Parang meron kang rebellious energy this month na I want to do this, I want to do that, I need to get out of the box. Parang ganon. So handa kang gawin at sundin yung alam mong tama na makakabuti para sa'yo. Kaya medyo believe ako sa'yo. I'm very, very happy for you. This unti-unting lumalaki na katapangan to be you and to follow what you feel is right, makatulong yan para sa'yo. Okay? Clarify natin. The Hierophant is being clarified by... Wait lang. Medyo sumasabog ang mga clarifiers natin. Hierophant is being clarified by the Ace of Pentacles. Uy. Tungkol sa isang biyaya or opportunity or pagkakataon sa buhay mo na gusto mo nang kunin to eh. Gusto mong i-grab, gusto mong sundin. Pero dahil nakatali ka sa isang tradisyonal, nakasanayan, na para bagang pinipigilan ka ng mga taong ito na, huy, Aris, wag mong gawin yan. Aris, wag ganto. Aris, mali yan. Pero ikaw, gusto mong sundin ang iyong sarili. Gusto mong ipaglaban yung alam mong para sa'yo, which is good for you. At ayaw mo tong sayangin, kaya naghahanap ka ng pinaka-effective way para magawa ko ito. Parang ganon, no? At the bottom, the Nine of Pentacles. Naramdaman ko dito na alam mo na dito ka sasaya. Dito merong konkretong patutunguhan kung ano man tong gagawin mo.
No? Alam mo na meron tong saysay, kaya gusto mong ipaglaban. Nandyan na yung puso mo. Nandyan na yung vision mo na, kapag nagawa ko to, kapag nakuha ko to, ito mabibili ko, ito magagawa ko, ito maaabot ko. Na-visualize mo na. Malinaw. Kaya handa mo siyang ipaglaban, which is very, very, very promising para sa'yo. So, congratulations. Okay? So, mga Aries, monthly reading ito, kaya panahon na para ilatag mo ang wish mo para sa buwan na ito. Dali, comment below ano yung mga bagay na balak mong makuha this whole August. Comment na po. In the area of what you need to focus on, meron kang the Nine of Pentacles. Naku, this month, sabi dito, mag-focus ka sa mga bagay na meron ka. Sa mga bagay na available sa paligid mo. Yung mga dati mong pinagdasal, no? Dapat ready kang i-appreciate yung mga yan. Karamihan dyan, hiniling mo lang, pero tingnan mo naman, nasa buhay mo ngayon, di ba? Ganon din, yung mga bagay na pinagtrabahuhan mo. Yang kama mo na yan, na-appreciate mo ba yan? Or madalas kang nagpapakapagod and puyat? Kailan mo na-appreciate yung pinangarap mong soft, malambot, talagang komportableng kama, 'di ba? O kaya yung cellphone mo, dati hiniling mo lang yan pero ngayon meron ka na. So it's all about you appreciating your life. So ngayon, umikot ka ngayon sa paligid mo, tingnan mo, Aries, kung ano ba yung mga bagay na hiniling ko lang noon and then meron ako ngayon. No? So, yan yung pruweba mo eh. Yan yung living proof na lahat ng dinadasal mo, tinutupad. So, come on now. Appreciate your life. Be happy. And kailangan aware ka. Aware ka sa mga biyaya para makita mo yung realidad mo, para malinaw din kung ano pa yung balak mong kunin sa future. Okay? Clarify natin. The Nine of Pentacles, meron kang the Two of Swords. Sabi dito, huwag kang magbulag-bulagan sa mga bagay na meron ka. Sa mga bagay na kaya mo pang abutin. Ikaw ba'y frustrated? Ikaw ba'y nawawalan ng gana or nawawalan na ng amor or pag-asa? This is your calling. Open your eyes and see kung ano yung mga bagay na meron ka ngayon na dapat mong maging angkla para moving forward, malakas yung loob mo na, kung dati nga nakukuha ko eh. Kung dati nga tinupad ni God eh. Ngayon pa kaya? Parang ganon. Okay? At the bottom, the Page of Cups. Lawakan mo ang isip mo, lawakan mo imahinasyon mo, ang creativity mo, no? Kailangan makita mo yung hiwaga ng buhay kesa yung nasa harapan lang, parang ganyan. Kapag malawak yung pagkakaintindi mo sa buhay, madali sa yung mag-decide na pangalagaan, ma-appreciate, maabot yung para sa'yo. Okay? Narinig ko rin dito na panahon na for you, Aries, na mag-decide about your personal independence. Sariling pera, sariling pangarap, sariling bahay, sariling future. Parang ganun eh. Meron ka dapat na panindigan about yourself. Para makalaya ka na daw, magawa mo talaga yung mga gusto mo. Parang ganon. No? So, mga Aries, kamusta kayo? Kamusta ka today while watching this video? Ano yung mga good news na meron ka sa buhay mo now? Nako, ako ang good news ko now, yung nandyan ka. Nanonood ka, na-appreciate mo to. Meron kang tiwala sa ating mga readings. That is something that I'm thankful for. At ikaw, ano yung mga pinagpapasalamat mo sa buhay mo this time? Okay? In the area of what you need, meron kang the Two of Cups. Sabi dito, kung meron kang partner, asawa, or lover, parang sinasabihan ka na kailangan mong panindigan yung iyong desisyon. And dapat mong ipaunawa sa kanya na ito yung balak ko, ito yung gusto ko, sana maintindihan mo. Sana suportahan mo ko, parang ganyan. Ganon din kung halimbawa ito'y pamilya, mga anak, ganyan, or magulang, kailangan meron kayong open communication
para madali sa yung makapag-decide tungkol sa mga pangarap mo for yourself or for your future. Dahil maaari itong balak mong gawin na kakaiba, na kakawala ka sa box, baka maaaring magulat sila na parang, bakit gagawin mo yan, Aries? Parang hindi mo naman yan karaniwang ginagawa. Ikaw ipaunawa mo kung bakit yan yung action mo, yan yung plano mo para supportahan ka nila. Okay? Importante yan ngayon. Narinig ko rin dito na iba ba ang pride, iba ba ang ego. Minsan parang iniisip mo na, ay, gets na nila yun, naiintindihan na nila yun. Pero in reality, minsan kailangan mo talagang kausapin, ipaunawa, klaruhin, para lahat ng malabo, malinaw. Para kapag naintindihan nila, katulong mo sila para sa future na gagawin mo. Okay? Two of Cups. The Two of Cups. Meron kang 2 and 2 here. 2 din to, 2 of Swords. Yan po ay angel number of alignment. No? Ia-align mo ngayon ang sarili mo sa mga bagay na nakatadhana mong gawin. Siguro this time, nag-iisip ka, bakit ko ba to ginagawa? Bakit ba kahit hindi ako sure, bakit ko pinupush ang sarili ko sa bagay na to? Hindi ako palagay, hindi ako sigurado, pero alam kong ito yung ruta ko. That is your spirit guides guiding you na dito dumaan, dito pumunta para makuha mo talaga yung para sa'yo. Clarify pa natin. The Three of Swords. Sabi niya marami ka ng kasawi ang palad in the past. So your past shouldn't really be a factor para maharangan ka sa mga balak mong gawin ngayon. Kaya kung meron kang trauma, issue, or mga hang-ups in the past, kailangan mo nang maghilom doon. Pag-usapan kung ano yung mga dapat pag-usapan, nang sa ganon, tulong-tulong kayo paabante. At the bottom, meron kayong 8 of Swords. Feeling mo nakatali ka. Feeling mo, okay, unahin ko na yung may mga marital problems. Parang panahon na to para palayain mo sarili mo and stand up for yourself. Panahon na para magsalita ka dahil sobrang sakit na. You need to communicate either to set yourself free or plansyahin nyo yung gusot. Pwedeng ganyan. Pero ramdam ko dito na parang sabi mo, sobra na, tama na. I really need to get out of this shell, get out of this situation, at susundin ko naman yung para sa akin. Parang ganon, no? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ace of Swords. Kitang-kita ko dito yung word na lalaban ka na. Ang sabi parang malinaw na malinaw na malinaw na sa'yo kung ano yung mga bagay na pinabayaan mo noon or hinayaan mo mangyari noon. Kaya ngayon ayaw mo nang maging sunod-sunuran. Ayaw mo nang magpaka-under about something or someone na nagpapalayo sa'yo sa mga potential mo. Nagpapalayo sa'yo sa mga kaya mo pang abutin. Kitang-kita mo ang future mo at ito yung maaari mo masungkit. Kaya ready ka talagang kumawala sa isang sistema, sa isang samahan na alam mong pinipigilan ka. At dahil maliwanag na yan sa'yo, handa ka nang ipaglaban ito. Congratulations. Okay? Ramdam ko rin dyan na parang sawang-sawa ka na eh. Sawa ka na sa paulit-ulit, sa same old pattern. You want to be free and you want to chase what is really yours, no? Ace of Swords, the Emperor card. Yes, tamang-tama ang sinabi ko, talagang nagpapakatapang ka na to defend what's yours. Ikaw to ha, Aries. Pag lumalabas ka sa iyong sariling reading, ibig sabihin, napaka-powerful mo this month. You will do what you want, you will get what you want, and you will win what you want. Ang kailangan lang talaga, tapang. Tapang to really pursue at gawin yung gusto mo. At the bottom, Ace of Cups. Meron kang 1 here, telling me talaga na ready ka na for something new. 1 din to, Ace of Pentacles. So talagang may bagong direksyon, bagong pintuan, bagong gagawin. At handa ka nang tulayan yan for your future. Especially here, in your future, you have the Page of Swords. Nakita ko dito yung kahandaan mo na baguhin ang buhay mo.
Kahit pa hindi ka marunong, kahit pa feeling mo hindi ka pa expert, marami ka pang dapat malaman, ready ka eh. Ready kang sumugod, ready kang gawin, no? Magkaroon lang ng malinaw na direksyon yung future mo, no? Ito yung panahon na talagang hindi lang siya basta-basta swerte. Ito ay tungkol sa pag-e-effort mo to change your life for the better. At handa ka doon. So, ramdam ko dito na kahit ano man yung sumalubong sa'yo, kayang-kaya mo siyang panghawakan. Narinig ko dito, importante sa'yo Aris, panghawakan mo yung mga impormasyon na nakukuha mo. Impormasyon tungkol sa pamilya, impormasyon tungkol sa negosyo, sa trabaho, sa love life. Kailangan meron kang mapanghahawakan para alam mo kung saan ka manggagaling at alam mo yung ipaglalaban mo. Kasi kung malabo yan, hindi ka sure, mahihirapan kang i-pinpoint eh. 'Di ba? So now, if you know in yourself what I need to do, madali sa yung lumaban. Okay? Page of Swords. Meron kang the Moon card. Yes. Moon card's all about trusting your intuition. Malabo man, wala mang katiyakan, hindi ka man sigurado, pero alam mong dapat akong lumaban dito. Dapat ko tong i-pursue. Dapat ko tong itayo. Dapat ko tong puntahan. Dapat ko tong angkinin. Dapat ko tong simulan. Yung urge na yan, yung parang tapang na yan na parang sige na nga, kahit wala pang katiyakan, ilalaban ko na. That is your intuition telling you to pursue. Kahit pa malabo. Dahil soon, the answers will come. Darating din po yung kaliwanagan at sagot sa mga bagay na hinahanap mo. Kaya hindi importante yung right timing eh. Ang importante yung ramdam mo na panahon na. Panahon na para gawin kahit malabo dahil darating din sa'yo yung sagot. Justice card. Si Justice all about giving you what you deserve. Kung ano yung binigay mo, yun din ang babalik. This is like divine karma or good karma. Kung ano yung binibigay mo na effort, yun din yung effort na babalik sa'yo. Kaya kung tinatamad ka or duwag ka, tatama rin din ang swerte or ang biyaya, di ba? So, do your best, armasan mo ang sarili mo ng impormasyon, ng katibayan, ng pruweba, para nang sa ganun, lahat ng malabo, lilinaw. Okay? In your challenge, meron kang the end card. Naku, sabi dito, parang takot ka pang tapusin yung mga dapat tapusin. You know it in your heart kung ano yung mga bagay na dapat mo nang i-let go, bitawan, layuan, putulin sa buhay mo dahil alam mong yun ang nagpabagal sa'yo. 'Di ba? So, you need to be honest. Be honest with yourself, Aris. What should I need to end now? Para luminis ang aking paligid at makita ko ng tuluyan kung ano yung daan ko paabante. Panahon na to para hindi daw magpaligoy-ligoy, hindi na maglaro-laro or paiba-iba. Panahon na para manindigan ka sa choice mo. If you want to change your life for the better, kailangan magsimula ka sa mga dapat tapusin. Okay? End card, ayun, tumilapon, the Ten of Cups. Anak ko, sabi dito kung talagang gusto mong yumabong or magkaroon ng long-lasting happiness para sa pamilya, kailangan mong tapusin yung mga mali. Yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo or humaharang sa pampamilya mong kaligayahan. Example, kailangan nang tapusin yung maling lover, no? I mean, kailangan nang tapusin yung relasyon sa kanya dahil feeling mo siya yung toxic sa buhay. Or kailangan nang layuan yung tita mo na feeling mo very pakailamera, di ba? Now you need to protect what's family for you. Protektahan mo yung katiwasayan, kaligayahan, kasaganahan ng pamilya. Ilayo ang sarili sa mga rason ng pain. At the bottom, Four of Cups. Huwag kang malungkot kapag merong natapos. Normal yan. Lagi mong isipin kapag may natapos, may kapalit na mas higit pa. Halimbawa, nahiwalay ka or naging solo parent ka bigla. Lagi mong isipin na, may papalit sa akin si God na either a better job para makayanan ko for my family or someday baka dumating din yung tao talaga para sa akin. Pero panahon to para i-shift mo yung focus mo.
Kapag may nag-end, may papalit na mas maganda for the family. Okay? In your fortune, meron kang the Eight of Swords. Ramdam ko dito na lalaya ka na sa isang stuck energy. Okay? Panahon talaga to para pagkatiwalaan mong sarili mo na bumangon, maging independent, sabi ko nga sa'yo. Parang nakita ko talaga kanina na you're gonna stand up for yourself. Pagod ka na eh. Pagod ka na makipagkompromiso, magtiis, umunawa, magsumiksik sa isang controlling na sitwasyon, no? Kaya sabi mo, I'm gonna make a choice and stand up independently. At kapag ginawa mo yan, lalaya ka talaga totally. Parang biglang bagong bihis yung buhay mo. Congratulations, okay? Eight of Swords, clarify natin. Ang Eight of Swords, you have the Five of Pentacles. Okay. Sabi dyan, makakalaya ka na daw sa struggles mo ngayon. Kung inaakala mo na solo ka, parang walang tumutulong sa'yo, walang gumagabay sa'yo, kayang-kaya mong tulungan ng sarili mo. Meron kang maiisip na isang magandang plano this time na parang, alam ko na gagawin ko, hindi na ako mahihirapan, meron na akong solusyon. Kaya kung ano man yung bagay na inaalala mo ngayon, nako, this August, darating po ang solusyon sa problema mo. May excite ka. So, be confident in yourself. Kapag dumating yung plano, kapag dumating yung idea, maging matapang, and ibalik mo yung kumpiyansa mo sa iyong sarili na magagawa mo ito. Meron ka ng solusyon. Congratulations. In your divine messages, meron kang the Two of Wands. Sabi dito ng iyong spirit guides, you really need to think clearly pagdating sa mga bagong bagay na isusugal mo. Panahon na para sa iyo na kumawala sa comfort zone mo at iwanan na yung kaiwan-iwan. Kinukulong ka niyan, iniipit ka niyan, pinipigilan ka niya, kinakadena ka niya. Panahon na para lumaya. Makita mo ng maliwanag yung buhay mo ngayon na marami pa akong pwedeng ma-achieve. Bakit ako nagkakasya sa kakarampot or sa limitadong space na ito? Panahon na for you to step out of your shell and explore. Two of Wands, the Empress card. Para daw magbunga talaga, yung mga bala kong magbunga, hindi yan magagawa sa comfort zone area. Dahil maliit lang yan eh. Pero kapag ready ka ng sumuong, mag-take risk sa bago, doon mabubuo yung mga plano mo. At the bottom, the Four of Pentacles. Ready ka na ba to open yourself to something new? Kapag naghalokip-kip ka lang dyan, sa comfort zone, walang mangyayari, walang growth. Now is a time for you to step forward and chase for the creation ng abundance na gusto mo. Panahon na para lumabas sa lungga. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na ka na fortune cards. You have target, a goal-oriented person. Panahon na para magkaroon ka talaga ng direktong goal this time. Malinaw sa isip mo kung saan ka pupunta. You have fly, a period of ill health and depression. Sabi dito kung merong masamang kalusugan or mental health issues, kailangan aksyonan agad or kailangan mo ng pahinga, kumain ng tama, matulog ng tama. Okay? You also have October and July. O mga Aries, meron ba kayong special occasion kapag July or October? Halimbawa, mga birthday ng pamilya or anniversary. Kung yes po, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman, meron daw po kayong milestone sa July at October. Okay? Congratulations. Ang outcome ni Aries for August, patulay ng September, the Three of Wands. Talagang aandar ka na. You are walking away from something na alam mong hindi na para sa'yo. Parehong cards, the Queen of Swords and the Three of Wands, pareho silang nakatalikod sa isang figure. Nakatalikod siya sa past, nakatalikod siya sa atin. Ibig sabihin, handa ka ng mag-move on or talagang tulayan yung alam mong para sa'yo. Matagal mo rin tong hinintay. Matagal mo tong pinagmuni-munihan. And makaasa ka pagpasok mo ng September, it will all come to fruition. Mapapasa kamay mo na or
makakarinig ka na ng magandang balita tungkol dyan. Okay? Clarify natin. Three of Wands, the Nine of Pentacles. Huy, masusungkit na daw yung isang bagay na matagal mong hinintay. Congrats. Sabi dito, you're really entering a very masaganang future. Nasa kamay mo ngayon kung paano mo papagaanin ang buhay mo. Ikaw ba'y aatras or ikaw ba'y aabante? Kailangan ngayon magpakatapang ka para maganap yung abundant life na gusto mo for you and your family. Sun card at the bottom. Sinasabihan ka dito ng magandang balita, magandang kinabukasan, good result at tagumpay. Yung paglaya dito, totally nagawa mo. Parang super independent ka na, super accomplished, at mapapasabi ka na buti na lang pinaglaban ko. Buti na lang tinrabaho ko. Parang ganon. So congratulations. So mga Aries, let's go na sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong one question mo. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Lover's card, the Hanged Man, and then the Nine of Wands. At the bottom, meron kang the Knight of Cups. Meron kang isang bagay na super importante sa'yo na gustong-gusto mong makuha, gustong-gusto mong maabot. Ano? Sabi dito ng yung spirit guides, stay committed. Kailangan mong timbangin kung gaano ba to kahalaga sa akin. Sagutin mo yan, yung question mo. Gaano ba yan kahalaga? Gaano ba yan kaimportante? Kasi kung yes, kung importante yan, ipaglaban mo. Siguro ngayon maraming harang, maraming mga nakabitin or paandap-andap, pero sabi dito, kailangan mong makita sa ibang perspektibo yung issue para wala nang delay, para wala nang nakaharang dyan. Do not give up. Meron ka pang isang chance para makuha ito at mapasayo yan. Ang kailangan lang mahanap mo yung ibang anggulo na parang, ito pala yung dapat kong gawin, ito pala yung dapat kong atake dito, nang sa ganun mag-workout na para sa'yo. Okay? It's all about your commitment at hindi pag-quit at paghanap ng pinaka-effective na paraan para mapasayo yan. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Kaya, makukuha, magagawa. Congratulations. Okay? So, mga Aries, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung August 2026. Saan po kayo naka-resonate? Comment below. Basahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you rin po mga mahal kong Aries for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.